Purihin natin dakilang Diyos. God bless you po, beloved co-preacher, Brother Albert Arevalo. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Dakilang mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa hulat dalangin po ng aming minamahal at ginaganamahal na Pastor, Waldis Randa Almeda. Kami po'y lubos-labis na nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kagandahang loob sa amin, mahal na Panginoon, di nagmamaliw, sa iyong kadakilaan, katapatan, sa iyong habag at awa na laging sariwa sa iyong mga anak. Salamat po, mahal na Panginoon. Lalong higit, mahal na Panginoon Jesus, sa iyong napakatamis sa bala presensya. Yung binuhos sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon. Nagbigay ng aming kagalakan sa aming mga puso at kaisipan, mahal na Panginoon. Bigyan ng pag-asa mula sa iyo. Bago kami dumako, mahal na Panginoon, sa pakikinig pag-aaral ng salita, muli kami nagsisi. Ipon ng tawad sa lahat ay mga pagkukulang pagkakasala sa iyong balaharapan. Patawarin mo po kami, mahal na Panginoon. Dalangin po namin, buksan mo aming puso, ang aming pangunawa. Ikaw nga, mahal na Panginoon, maglagay ng mga katagang lalabas sa aking mga labi na sa ganang akin, wala akong magagawa, sila umaasa. Pagpalain mo kaming muli sa pamamagitan ng palasalita. At sulat na lang, beloved Pastor, sama-sama naming sinasaway lahat ng gawa ng kaidemos of hindrance and beliefs and doubts, cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Makaupo po tayo mga minamahal, amen, praise God. Bago po ako magpatuloy, nais ko muna po magpaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pinakamataas na pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang ang Diyos na pinagbubukalan ng lahat ng uri ng mga pagpapala, Diyos na mahabagin, sagana sa kandang loob, punong-puno ng pag-ibig sa ating lahat. Praise God. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor, Waldis Randa Almeda, the end-time prophet of our loving God. And we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Praise God. Greetings and respect to the beloved children, the whole Almeda family. Praise the Lord. Binabati din natin ng magandang araw ating mga live webcast viewers all over the world. Maging sa ating beloved ordained preachers, ang po na kanyang mga mahal sa buhay, ay atin binabati ng mapagpalang hapon sa lahat ng kapwa manggagawa, kapwa mga beloved elders of the church, beloved choir members, beloved instrumentalists, beloved control, webcast crew, beloved sisters information, at sa inyo mga minamahal, mapagpalang hapon sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Palakpakan po natin ang masigayong palakpak ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Tayo po'y tuloy-tuloy na sa pag-aaral po ng palasalita natin dakilang Diyos. Ating pong binigyan ng pamagat, sacrificial offering. Ating pag-aralan, ang pamagat mga minamahal, sacrificial offering. Sa Tagalog, handog na sakripisyo. Pakibasa po ang ating teksto, ikalawang Samuel, kabanatang 24, talatang 24. Amen. Amen. Dito po sa ikalawang aklat ni Samuel, kapitulo 24, may talatang 24. At sinabi ng hari kay Aurala, "Wag, kundi katotohanang bibilhin ko sa iyo na sa halaga. Hindi nga ako maghahandog ng mga handog sa nasusulugin sa Panginoon kong Diyos na hindi nakahalaga sa akin ng anuman. Sa gayoy binili ni David ang giikan at ang mga baka na 50 siklong pilak." Amen. Amen. God bless you po sa pagkabasa ng banal na salita ng Diyos. Mga minamahal, ulitin ko. At sinabi ng hari kay Arauna, "Huwag, kundi katotohanang bibilhin ko sa iyo sa halaga. Hindi nga ako maghahandog ng mga handog na susunugin sa Panginoon kong Diyos na hindi nagkakahalaga sa akin ng anuman. Sa gayoy binili ni David ang giikan at ang baka ng 50 siklo at pilak." Yung giikan, mga minamahal, sa English, threshing floor. Parang isang malaking bakanting lote, mga minamahal. Maluwag na lupain ang ibig sabihin niyan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pag sinabing sacrificial offering, it's not all about money. Everybody say amen. Hindi laging pera o material, mga minamahal, ang ibig sabihin ng sacrificial offering, yung mga inihahandog natin sa mahal na Panginoon may kalakip na sakripisyo. Sabalit kasama dyan yung ating mga resources. Dahil sabi ng Biblia, paano mo maipadama sa Diyos ang iyong pag-ibig kung hindi ka nagkakaloob? Everybody say praise the Lord. Mga minamahal, napakahalaga sa paningin ng Diyos ang ating mga handog. Dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal, kailanman hindi nagkait ng anumang bagay sa atin.
Everybody say amen. In fact, lahat ibinigay ng Diyos sa atin mga minamahal, maging ang kanyang sariling buhay. Nung siya'y nagkatawang tao, ibinigay ng Diyos para sa atin. Ibig sabihin, walang ipinagkait ang Diyos sa atin. Ibig sabihin, lahat kayang ibigay ng mahal na Panginoon sa atin. Everybody say amen. Kaya, ano yung inaasahan ng Diyos sa kanyang mga anak? Ano yung inaasahan ng Diyos sa atin, mga minamahal? Kaya umaasa ang ating mahal na Panginoon na tayo po ay hindi basta-basta naghahandog sa kanyang banal na harapan na walang kalakip na sakripisyo. Everybody say amen. Hindi tayo basta-basta maghahandog sa mahal na Panginoon na mga walang halaga sa atin, mga minamahal. Mga handog na hindi natin mararamdaman na mawawala sa atin. Everybody say amen. Ang gusto ng mahal na Panginoon ng mga handog, mga minamahal, yung nakakaabot sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang kadakilaan at katwiran. Everybody say, praise the Lord. Alam niyo po kasi, napakalaking insulto sa harapan ng Diyos, sa isang Diyos na mapagpala, sa isang Diyos na may-ari ng langit at lupa ng buong kalawakan, na kung tayo'y maghahandog na mga handog sa Kanya na luma, mga handog na walang halaga, mga handog na walang kalakip na sakripisyo, mga minamahal, hindi po nararapat sa Diyos ito. Hindi katanggap-tanggap sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon ang ganitong mga handog, mga minamahal. Ang gusto ng Diyos na handog, mga minamahal, yung pinakamabuti, pinakamaganda, pinakabago sa lahat. Everybody say amen. Dahil ang Diyos, mga minamahal, hindi siya nagbibigay ng lumang pagpapala sa kanyang mga anak, mga minamahal ko. Hindi tayo tinutugon ng ating mahal na Panginoon sa ating mga panalangin at bigyan tayo ng lumang pagpapala o nakaraang pagpapala o pagpapalang hindi tayo magagalak. Everybody say amen. Sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, kailan tayo binigyan ng Diyos ng pagpapalang hindi tayo nasiyahan? Wala tayong maaalala, mga minamahal. Kailan tayo tinugon ng Diyos sa ating mga panalangin na hindi tayo naluwa sa pagpapasalamat sa Diyos? Wala tayong maaalala. Bakit? Dahil ang pagpapalang ibinibigay sa atin ng mahal na Panginoon, laging sariwa, pinaka-the best, pinakamaganda, pinakabago. Kaya ano ang hahanapin ng Diyos sa atin? Mga handog na bago, hindi nakaraan, hindi luma. Handog na laging sariwa sa kanyang banal na harapan. Everybody say, praise the Lord. Yung handog na mabangong samyo sa kanyang banal na harapan, mga minamahal. Alam niyo po, sa Biblia, meron tayong matututunan. Isang story sa Biblia, si Haring David. Nung siya po ay nagkasala, si Haring David, bagamat he is a man after God's own heart, but it's not, mga minamahal, hindi naman ibig sabihin, hindi siya nagkakasala, bagamat ang turing sa kanila ng Diyos ay a man after God's own heart. Hindi ibig sabihin, walang kahinaan si Haring David. In fact, maraming kasalanan si King David, mga minamahal. Bukod sa pagkakasala ni King David kay Bathsheba, meron pa siya isang naging mabigat na kasalanan na ikinagalit ng Diyos at sinalot ang bayan ng Israel. Mga minamahal, libu-libong nangamatay, mga minamahal. Pero dito sa ating babasahin, dito natin makikita yung kahalagahan ng sakripisyo at handog sa harapan ng Diyos. Pakibasa po, 2 talata. 2 Samuel chapter 24 verses 1 up to 3. Kindly po. Dito po sa 2 Samuel, Kabanata 24 sa mga talatang 1 hanggang 3. At ang galit ng Panginoon ay nag-alab uli laban sa Israel at kaniyang kinilo si David laban sa kanila na sinabi, ikaw ay umaon, iyong bilangin ang Israel at Juda. At sinabi ng hari kay Joab na puno ng hukbo, na kasama niya magparuot parito ka, nga at lahat ng mga lipi ng Israel mula sa Dan hanggang sa Berseba, at bilangin ninyo ang bayan upang aking maalaman ang kabuuan ng bayan. At sinabi ni Joab sa hari, ngayoy dagdagan ng Panginoon mong Diyos ang bayan sa gaano man karami sila, nang makaisang daan pa at makita ng mga mata ng aking Panginoon na hari. Ngunit bakit nalulugod ang Panginoon ko sa hari ng bagay na ito? Amen. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos, mga minamahal. God bless you for the reading of the Holy Word.
Alam niyo bakit mga nagalit ang mahal na Panginoon kay David? Kasi inutusan ni Haring David si Joab na kapitan ng mga hukbo upang bilangin ang mga Israelita, mga minamahal. Lahat ng tribo, the 12 tribes of Israel. Pinabilang ni King David. Ano yung purpose, mga minamahal? Upang malaman niya kung gaano na karami yung kanyang nasasakupan, mga minamahal. At upang malaman ni King David kung gaano na karami, kalaki yung kanyang hukbo o yung kanyang mga army, mga minamahal. Alam niyo, kung babasahin natin ang buong chapter dahil mahaba, ang nangyari kasi dito, nagkaroon ng pride si King David. Nagkaroon siya ng palalong puso, mga minamahal. Nagkaroon ng pride si Haring David. Bakit? Iniisip po kasi ni Haring David dito, mga minamahal, na sa kanyang pamumuno bilang hari ng Israel ay lumago ang Israel. Inisip niya, dahil sa kanyang pamumuno, lumakas ang puwersa ng bayan ng Israel na kaya na nilang manakop ng ibang bansa, mga minamahal. Yun ang naging laman ng isip at puso ni King David, mga minamahal. Kaya, ipinabilang niya ang bayan ng Israel kay Joab, yung kapitan ng mga hukbo, which is, hindi ipinag-utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Walang utos ng Diyos, mga minamahal, kay King David that time. Dahil sa panahon ng Lumang Tipan, mga minamahal ko, sa panahon ng Lumang Tipan, yung mga kaharian, ang nagmamayari dyan, yung mga hari, mga minamahal, yung mga ninuno nila, mamanahin ng mga susunod na hari, yun applicable sa mga kingdom na hindi pinili ng Diyos. Ang bayan ng Israel, kailanman walang nagmamayari dyan, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Everybody say amen. Kaya mga minamahal, yung ginawa ni David, ano yung naging kasalanan ni King David? Inangkin ni David, mga minamahal, yung bayan ng Israel, inangkin niya sa kanyang puso na pag-aari niya, mga minamahal. Kaya ano nangyari? Na-violate yung tinatawag na God's ownership law. Everybody say amen. Sabi sa Biblia, sa Bagong Tipan, ang sa Diyos ay sa Diyos, ang kay Caesar ay kay Caesar. Ang naging kasalanan ni King David doon, inangkin niya sa kanyang puso dahil sa kanyang pamumuno bilang hari, lumago ang bayan ng Israel, lumakas ang puwersa, mga minamahal, inangkin niya. Bagamat hindi niya sinabi sa kanyang mga labi, sa kanyang puso, inangkin niya na kanya ang bayan ng Israel, which is ikinagalit ng ating mahal na Panginoon. Na-violate yung God's ownership sa Exodus chapter 30 verse 12. Pakibasa po. Dito mga minamahal, inutos ito ng Diyos kay Moises, ngay basbas. Kaya ginawa ni Moises. Pakibasa po. Sa Exodo, kabanatang 30, ang talatay 12. Pagbilang mo sa mga anak ni Israel, ayon sa mga nabilang sa kanila ay magbibigay nga ang bawat isa sa kanila ng katubusan ng kanyang kaluluwa sa Panginoon. Pagka iyong binibilang sila, upang huwag magkaroon ng salot sa gitna nila, pagka iyong binibilang sila. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Para lalo natin maunawaan, ano yung ikinagalit na mahal na Panginoon? In time of Moses, mga minamahal ko, pinabilang ni Moses ang bayan, ang lipi, na mahal na Panginoon kay Moses, ang bayan ng Israel, upang mga minamahal, malaman nila na hindi saganang sa kanila, kaya sila natubos, mga minamahal. Ang Diyos ang tumubos sa kanila sa bayan ng Ehipto. Sa panahon ni David, ano yung pinagkaiba? Ang mangyari, isipin ng mga Israelita, kapag sila'y nai-record na bilang Israelita, na ang tumubos sa kanila, si Haring David, na kaya maganda ang kanilang kalagayan, kaya malaya sila dahil kay King David. Doon nagalit ang mahal na Panginoon. Everybody say amen. Na-violate, mga minamahal, yung God's ownership law. Mga minamahal ko, labag sa banal na kalooban ng Diyos, mga minamahal. Alam nyo, mga minamahal, ano ang ating matutunan sa istoryang ito? Makarelate po tayo sa senaryong ito, mga minamahal. Alam naman natin na lahat ng ating mga tinatangkilik ay pag-aari ng Diyos. Makapag-amen po ba? O konti, mahina. Lahat po ba ng ating tinatangkilik, pag-aari ng Diyos? Amen. Sa ating mga ikaput handog, mga minamahal, pag-aari yan ng Diyos. Kahit balibalik na rin natin ang Biblia, mga minamahal ko, yan ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ano yung nangyayari? Saan nagkakasala ang Kristiyano?
Minsan, kapag hindi natin ibinigay sa mahal na Panginoon, ang para sa Diyos na may katapatan, parang inaangkin mo sa puso mo na sa'yo yung perang iyon. O inaangkin mo sa puso mo na sa pag-aari mo yung ikabut handog, which is, yun naman ay para sa ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, magbigay ka na may katapatan sa ating mahal na Panginoon para hindi ka magkasala. Everybody say amen. At kapag minsan naman, mga minamahal, nagbibigay nga tayo, subalit hindi naman tayo maligaya. Hindi tayo sa puso, mga minamahal, parang napipilitan. Ibig sabihin nun, inaangkin mong sa'yo yung pagpapala, which is, para lamang yun sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ano yung nangyari, mga minamahal? Ano yung lesson? Ano nangyari dito, mga minamahal? Nung si King David, inangkin niya sa kanyang puso na ang bayan na Israel ay sa kanya, mga minamahal, nagalit ang mahal na Panginoon at nagpadala ng salot ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, kapag nananawagan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa atin, lalo na po ngayon, nalalapit ang ating banal na krusada, mga minamahal, nananawagan ang ating mahal na Panginoon. Kapag ang Diyos nangusap sa ating isipan at sa ating puso, malinaw yan na ang ating pinakamamahal na Panginoon yan, mga minamahal. Kapag kumakatok ang Diyos sa ating puso, anak, kailangan kitang gamitin. Anak, kailangan ko ang resources mo para sa nalalapit na krusada. At kapag hindi tayo tumugon, ang mangyari, inaangkin natin yung para sa Diyos, mga minamahal. Kaya ano nangyayari, mga minamahal? Sa talatang ating nabasa, ang nangyari kay King David, salot ang ipinadala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ito, mga minamahal, pag-aralan natin. Ngayon, nababasa natin ang mga talata, nababasa natin ang istorya na nangyari kay King David, mga minamahal. Kaya ang mahal na Panginoon, nangungusap sa atin, nananawagan sa atin, I am very sure, 100% nangungusap ang mahal na Panginoon sa atin sa mga oras na ito, mga minamahal. Umakatok ang Diyos. Anak, nalalapit ang ating krusada. Kailangan ko ang iyong resource. Kailangan ko ang iyong resources. Anak, nalalapit ang ating krusada. Kailangan ko ng iyong lakas. Kailangan ko ng iyong partisipasyon. Kailangan ko ng iyong panahon. Kailangan ko ng iyong oras. Everybody say amen. Kasi mga minamahal, kapag hindi tayo tumugon sa panawagan ng ating mahal na Panginoon, inaari nating sarili natin tong buhay natin. Sino bang nagmay-ari ng ating buhay? Ang mahal na Panginoon. Yung lakas mo, galing yan sa mahal na Panginoon. Yung talento mo, galing yan sa mahal na Panginoon. Lahat ng mayroon ka, galing sa ating mahal na Panginoon. Eh kapag hindi ka tumugon sa panawagan ng mahal na Panginoon, inaangkin mong sa'yo lahat yan, which is ayaw ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Papalakpakan po ba natin ang ating mahal na Panginoon? Kapag may extra kang pagpapala, marami kang pagpapala, o kahit saktuhan lang ang iyong pagpapala, kapag nanawagan sa iyo ang mahal na Panginoon, tumugon ka. Bakit? Yan yung magiging mabangong samyo sa kanyang banal na harapan. Yung ibinigay mo yung para sa Diyos kahit nahirapan ka. Ibinigay mo sa mahal na Panginoon sa banal na gawain kahit nabawasan ka, kahit naramdaman mo na nagkulang ka. Yan yung sakripisyo na may kasamang handog sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. So makikita natin dito sa mga susunod na talata kung ano yung nangyari, mga minamahal. Sinalot ng mahal na Panginoon ang bayan na Israel. Kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, nakalimutan ko man, nasa 700,000 yata yung namatay. Ang dami, mga minamahal ko. So, ano yung ginawa ni King David, mga minamahal, para itong salot ay maalis dahil nagalit ang Diyos. Alam nyo, hindi magpadala ang salot ng salot ang mahal na Panginoon kung hindi nag-alab ang kanyang galit. Sabi sa talatang binasa natin, nag-alab, ibig sabihin talagang nagalit ang mahal na Panginoon. So, kung uunawain natin maigi mga minamahal, hindi natin pwedeng angkinin, hindi natin pwedeng kunin ang para sa Diyos dahil nagagalit ang ating mahal na Panginoon. Tignan nyo yun, mga minamahal. Sa puso pa lamang yun, ha? Hindi pa sinambit ni King David na akin ang bayan ng Israel. Sa kanyang puso pa lamang nagalit na ang mahal na Panginoon. How much more kung nakawin mo ang iyong ikabut handog? How much more kung hindi mo ibigay para sa mahal na Panginoon ang para sa Diyos? How much more kung nananawagan sa iyo ang Diyos at hindi ka tumutugon? Anong salot kaya ang darating sa atin?
nakakabagabag, mga minamahal. So pag-aralan natin ano ang nangyari, mga minamahal. Pakibasa po, 2 Samuel chapter 24 verse 10 up to 13. Dito po sa ikalawang aklat ni Samuel, Kapitulo 24, may talatang 10 hanggang 13. At ang puso ni David ay sinaktan niya pagkatapos na kanyang nabilang ang bayan. At sinabi ni David sa Panginoon, ako'y nagkasala ng malaki sa aking nagawa. Ngunit ngayon isinasamo ko sa iyo na iyong pawiin ang kasamaan ng iyong lingkod, sapagkat aking ginawa ang buong kamangmangan. At nang bumangon si David sa kinaumagahan, ang salita ng Panginoon ay dumating sa propeta Gad na tagakita ni David na sinasabi, ikaw ay yumaon at salitain mo kay David. Ganito ang sabi ng Panginoon, pinagpapalagayan kita ng 3 bagay. Pumili ka ng isa sa mga iyon upang aking magawa sa iyo. Sa gayon na paroon si Gad kay David at nagsabi sa kanya, dating ba sa iyo ang 7 taon na kagutom sa iyong lupain? At tatakas bang 3 buwan sa harap ng iyong mga kaaway samantalang inahabol ka nila? O magkakaroon pa ng 3 araw na pagkakasalot sa iyong lupain? Ngayon muniin mo at dilidilihin mo ang iyong kasagutan ng aking ibabalik doon sa nagsugo sa akin. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos, mga minamahal. Yan, dyan na dumating yung salot, nangamatay ang mga Israelites. Marami, napakadami nilang nangamatay, mga minamahal. Nung dumating yung mensahe galing kay Propeta Gad, kay King David, mga minamahal, ano yung napansin natin? Sabi dito sa versikulo 10, at ang puso ni David ay sinaktan niya pagkatapos na kanyang mabilang ang bayan. Tignan po natin, mga minamahal, ano yung ginawa ni King David para pawiin ng Diyos yung salot, mga minamahal ko. Sa verse 10, mga minamahal, ang sabi doon, na-convict, malalim kasi yung Tagalog, na-convict si King David, mga minamahal. Yung kanyang puso, mga minamahal, na-convict. Pansinin po natin dito, mga minamahal, napakahalaga sa isang Kristiyano na meron tayong sensitive heart pagdating sa kasalanan. Everybody say amen. Kasi mga minamahal, si King David, nung siya'y nagkasala, agad-agad niyang nalaman na siya ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Kaya bago pa lumala, bago pa tuluyang malipol ang bayan ng Israel, bago pa tuluyang dumami ang mga nangamatay, nakahingi ng tawad si King David, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sa Kristiyano, kinakailangan mayroon tayong puso na kagaya ni King David. Kasi mga minamahal, kapag wala tayong puso na sensitibo sa kasalanan, magpapatuloy tayo sa ginagawa nating kasalanan at malalaman na lamang natin na tayo ay nagkasala kapag nariyan na ang paalala at palo ng mahal na Panginoon. Pero kapag ang isang Kristiyano, sensitibo ang kanyang puso pagdating sa kasalanan, bago pa dumating ang salot sa iyo, nakahingi ka na ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano yung pinupunto ko, mga minamahal? Bago pa dumating ang salot sa atin, nananawagan ang Diyos, tumugon ka sa panawagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit anong kaya mong ibigay, tatanggapin yan ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kahit ano yan. Magdala ka ng isang sakong bigas, pambreaking sa mga magmiminyal, gagawa para sa krusada, mabangong samyo yan sa harapan ng Diyos. Magdala ka ng isang piling na saging, pambreaking ng mga manggagawa, na magmo-motorcade, na magkakabit ng mga streamer, mabagong samyo yan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kinakailangan sensitibo ang ating mga puso, mga minamahal. Na kapag nananawagan ng Diyos, matakot ka na hindi tumugon, mga minamahal. Dahil sa Biblia nakasulat, mga minamahal, kapag hindi ka tumutugon sa panawagan ng Diyos, yung resources mo, inangkin mong sayo lang. Yung resources mo, inangkin mong ikaw ang nagpagal. Walang kabahagi ang Diyos. Nagagalit ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Pero yung mga tumutugon, mga minamahal, yung mga nagkaloob, bagamat hirap, yung mga nagbigay, nahipo ang puso, yung mga tumugon sa panawagan ng mahal na Panginoon sa tiyak na bagay, ibubuhos sa inyo ng mahal na Panginoon ang lahat ng uri ng pagpapala. Everybody say, praise the Lord. So ano yung ginawa, mga minamahal, ni King David, para alisin ng Diyos yung salot? Sa panahon natin, alam na natin yung ating gagawin.
Habang ang Diyos nanawagan sa atin, tumugon tayo para hindi dumating yung salot, para hindi dumating yung mananakmal, para hindi mahadlangan ang ating mga prayers, mga minamahal. Tumugon talaga tayo sa panawagan ng mahal na Panginoon. Tingnan natin si King David. Anong ginawa ni King David? Pakibasa. 2 Samuel chapter 24, 18 to 24. Pakibasa po. Dito po sa aklat ng ikalawang Samuel, kabanata 24, sa mga talatang 18 hanggang 24. At si Gad ay naparoon sa araw na yaon kay David at nagsabi sa kaniya, ikaw ay yumaon, magtayo ka ng isang dambana sa Panginoon na sa giikan ni Aronan na Jubiseo. At si David ay umahon ayon sa sinabi ni Gad. Kung paanong iniutos ng Panginoon at umanaw si Erinasa at nakita ang hari at ang kaniyang mga lingkod na nagsisilapit sa kaniya. At si Aruna ay lumabas, nagpatira pa sa harap ng hari. At sinabi ni Aruna, bakit ang aking Panginoon na hari ay naparito sa kaniyang lingkod? At sinabi ni David, upang bilhin ang giikan sa iyo na nagpatayuan ng isang dambana sa Panginoon upang ang salot ay matigil sa bayan. At sinabi ni Aruna kay David, kunin ang aking Panginoon na hari at ihandog kung ano ang inakala niyang mabuti. Narito ang mga baka ng paghahandog na susunugin at ang mga kagamitan sa giikan at ang mga pamatok ng mga baka at na pangkahoy. Ang lahat na ito, O hari, ibibigay ni Aruna sa hari. At sinabi ni Aruna sa hari, tanggapin kanawa ng Panginoon mong Diyos. At sinabi ng hari kay Aruna, huwag kundi katotohanang bibilhin ko sa iyo sa halaga. Hindi nga ako maghahandog ng mga handog na susunugin sa Panginoon, kung Diyos na hindi nagkahalaga sa akin ng anuman. Sa gayon, binili ni David ang giikan at ang mga baka ng 50 siklong pilak. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Tingnan po natin ang senaryong ito. Si King David, para mawala yung salot, inutosan ng mahal na Panginoon si King David magtayo ng dambana, altar or place of worship. Kaya pumunta si King David kay Arauna ng Jubiseo upang bilhin yung kanyang lupain, yung threshing floor, mga minamahal. Ang sabi ni Arauna kay King David, dahil ito'y hari, mahal na hari, bigyan kita lahat ng pangangailangan mo, mga matatabang baka, malulusog na tupa, mga kahoy na gagamitin mo sa pagtayo ng dambana, libre. Sabi nung Jubiseo na si Arauna, libre lang. Pero anong sabi ni King David, matigas niyang sinabi, hindi ako mag-ahandog ng handog na susunugin sa mahal na Panginoon na walang halaga sa akin. Everybody say amen. Sa ating panahon, ano yon? Mga minamahal, tignan niyo si King David, para maalis yung salot, naghandog si King David, mga minamahal, ng mga bagay na naramdaman niya. Nagbayad si King David sa tamang halaga. Mga minamahal, nabawasan yung pera ni King David, nabawasan yung mga ginto at pilak ni King David para ibayad doon sa gagamiting handog na susunugin sa ating mahal na Panginoon para mawala yung salot. Sa panahon natin, kanoon din, mga minamahal, para yung mga mananakmal, mga hadlang sa ating mga panalangin, maghandog tayo sa mahal na Panginoon na may kasamang sakripisyo. Yung talagang mararamdaman natin, yung mababawasan yung pera mo sa bangko, mababawasan yung pera mo sa alkansya mo, mababawasan yung lakas mo, mababawasan yung oras mo, mababawasan yung panahon mo, at aalisin ng Diyos ang salot sa iyo. Everybody say, praise the Lord! Minsan hindi natin alam, may salot pala tayo. Hindi naman lahat ng salot ng Diyos yung wala kang trabaho, wala kang pera, o may karamdaman ka. Hindi lang naman yan ang salot lagi naman ng Panginoon eh. Pag pinag-aralan mo ang Biblia, yung tinatamad kang magpuri, salot yan. Tinatamad kang tumalo, salot yan. Yung parang hindi mo pinapansin ang banal na Espiritu, salot yan. Subukan mong ibigay na may sakripisyo ang para sa mahal na Panginoon. Pagpapalain kang lubos ng ating dakilang Diyos. Maraming salot sa Biblia yung hindi ka nakaka-bless. Pag nakikita ka ng ibang tao, hindi siya nabe-bless sa iyo. Salot yan, mga minamahal. Malalim ang salita ng Diyos. Kaya alam mo kapag Kristiyano kang tapat, lagi kang tumutugon sa pangangailangan ng banal na gawain, ibinibigay mo yung para sa Diyos, malayo ka palang nagniningning ka na sa paningin ng ibang mong mga kapatid, kahit sa paningin ng mga tao sa sanlibutan. Everybody say amen. Kahit anong gampanan mo sa gampaning espiritual, nilalangisan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi naghahandog ka na may sakripisyo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. So, ano yung pinaka main reason? Mga minamahal,
Bakit ang hiningi ng mahal na Panginoon kay King David ay altar? Bakit hindi humingi ang mahal na Panginoon ng ginto at pilak? Ba't hindi humingi ang mahal na Panginoon ng isang mga handog na magagandang bagay? Bakit ang hiningi ng mahal na Panginoon kay King David ay altar o dambana or place of worship? Kasi mga minamahal, inahanap ng mahal na Panginoon yung dahilan kung bakit niya tayo nilikha. Ano ba yung dahilan kung bakit tayo nilikha ng mahal na Panginoon? Upang siya'y papurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Yun lang ang hiningi sa atin ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Siyempre, sa ating kapanahunan, mga minamahal, kapag sumamba ka sa Diyos, kapag nagpuri ka sa Diyos, hindi lamang labi natin ang ating ginagamit, hindi lamang ang ating physical na pangangatawan ang ating ginagamit. Kapag sumamba tayo sa Diyos, kalakip dyan lahat ng mayroon tayo. Lahat ng ating resources, lahat ng mayroon tayong ari-arian, kasama yan sa pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say Amen. Nagpupuri ka nga, umaawit ka sa mahal na Panginoon. Tapos, ang dami-dami mong sasakyan. Ang sasakyan mo, 20, 30. Ang dami mong lupain. Nananawagan ng Diyos sa'yo, hindi ka tumutugon. Alam mo yung gawain, walang service, iisa lang. Halos sumuko na. Ang dami mong sasakyan, hindi ka magbigay sa banal na gawain. Pero umaawit ka, hindi tinatanggap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Masakit pakinggan. Subalit ganoon ang Biblia, mga minamahal. Tandaan natin, yung mga ari-arian natin, yung mga pagpapala natin, yung mga tinatangkilik natin, sinadya ng Diyos na nasa iyan upang gamitin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ikaluwalhatian ng kanyang banal na pangalan. Pinagkalooban ka ng Diyos ng talento. Hindi yan para ipagyabang mo sa sanlibutan, para magamit mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So yung sacrifices of praise o yung sacrificial offering, hindi lamang mga minamahal patungkol sa pera. Mga minamahal, hindi lamang patungkol sa material. Ito, basahin po natin. Hebreo chapter 13 verse 15, pakibasa po. Sa mga Hebreo, kabanatang 13 ang talatay 5. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Excuse me Sapagkat po. siya, 15 po. 13:15. Pakibasa po. sa mga Hebreo, kabanatang 13 ang talatay 15. Sa magitan niya ay mga hagdong tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatwid baga ay ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Amen. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Hindi naman lahat pinagpala financially, mga minamahal. Hindi naman lahat may kaya sa buhay. May mga kapatiran tayong walang-wala talaga. Maaring nasa proseso pa. Nasa proseso pa sila. Maaring naglalakbay pa sila patungo doon sa kanilang pagpapala. Kaya hindi lahat financially blessed. Pero lahat tayo spiritually blessed. Everybody say amen. So, ngayon, nalalapit ang crusade. Ano yung kaya nating ihandog sa mahal na Panginoon na sakripisyo? Bagamat wala tayong maibigay na pinansyal. Ang sabi natin na basa, handog ng pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagpupuring tao sa puso. Pagpupuring nakakaubos ng lakas, mga minamahal. Yung tumatagaktak yung pawis mo. Tumutuloy yung luha mo. Tumutuloy yung halos tumalsik na laway mo sa pagpupuri sa Diyos. Iyan ang pagpupuri na handog na may kasamang sakripisyo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya paano mo malaman na tinanggap ng Diyos yung sakripisyo, yung pagpupuri mo? Binababaan ka ng banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano kasi yan, mahal eh? In order ang mahal na Panginoon. Very organized. Tignan niyo po wala kang financial blessing ngayon. Pero pinagpala ka spiritual. Kasi kapag nagpuri ka sa Diyos, grabe kang sumigaw. Everybody say amen. Alam niyo, gustong-gusto ng Diyos yung nagpupuri, sumisigaw ka, mga minamahal. Kasi buong lakas mo eh. May kasamang sakripisyo. Yung basang-basa, yung damit mo ng pawis. Umaagos sa luha mo sa pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. So, anong mangyayari? Bababaan ka ng banal na presensya ng Diyos. Mabibless ka. Nalugod sa iyo, mahal na Panginoon. Anong kasunod nun, mga minamahal? Mananalangin ka ngayon sa mahal na Panginoon na pagpalain ka. Pagkasunod doon, dahil nalugod ang Diyos sa iyo, bumaba ang banal na presensya ng Diyos, nanalangin ka, tutugunin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord! Ganyan ang Diyos, mga minamahal. Kaya kung hindi ka pa financially blessed ngayon,
pero spiritually blessed ka, mga minamahal. Kapag nagpuri ka sa mahal na Panginoon, ipinaabot mo yung pagpupuring may kasamang sakripisyo. Hindi yung nasa banal na gawain, tulala ka lang. Hindi nasa banal na gawain, nagsiselfone ka. Mga minamahal, paano makaabot ang sakripisyo mo sa mahal na Panginoon? Hindi yan magiging mabangong samyo. Yung mga napagpupuri, nakakaabot sa kalangitan, yung mga sumisigaw, nagpapumapalakpak, tumatalon, mga minamahal. Inuubos yung lakas, magpaabot lamang ng pagpupuri sa mahal na Panginoon. Kaya bumababa ang banal na presensya, ang mangyari, tugunin ng Diyos ang inyong mga panalangin. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Paano pa naging sakripisyo yung ating pagpupuri sa harapan ng Diyos? Mahina yung physical body mo, may karamdaman ka, pero pinipilit mong sumamba sa ating mahal na Panginoon. Sakripisyo sa harapan ng mahal na Panginoon. Sugatan ang iyong puso dahil ang dami mong pagsubok, inuusig ka kaliwat kanan, subalit nagpapasalamat, nagpupuri ka sa Diyos. Sakripisyo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Bising-busy ka sa trabaho, ang daming kailangan gawin sa trabaho, subalit pilit kang dumadalo sa banal na gawain. Sakripisyo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Anong mangyayari? Tanggalin ng Diyos ang mga mananakmal, mga hadlang sa ating mga panalangin, mga taong umuusig sa atin, alisin ng Diyos, ipahiya sila, ipakita ng Diyos na ikaw ay pinagpalang anak ng Diyos, matagumpay sa kanilang harapan. Everybody say, praise the Lord. So, ibig sabihin, mga minamahal, ang sacrificial offering is not all about money. It's all about our willing heart sa harapan ng ating dakilang Diyos. Nagbigay ka nga, mga minamahal, hindi naman bukal sa iyong puso. Nagbigay ka sa, kunwari, nagbigay ka sa mahal na Panginoon ng isang L300 ban. Kailangan ng banal na gawain, L300 ban eh. Nagbigay ka, pero napilitan ka lang. Kasi, parang ayaw ko mapahiya eh. Marami ako sasakyan, tapos hindi ako magbigay. Ayaw ko mapahiya. Hindi malugod, mahal na Panginoon. Kailangan pag binigay mo yung sa mahal na Panginoon, tao sa puso, galing sa iyong puso, dahil iniibig mo yung mga kaluluwa na hindi pa madala sa banal na paanan ng ating mahal na Panginoon. Dahil naniwala ka sa pangangaral ng banal na propeta ng ating dakilang Diyos. Na kapag ikaw ay tumalima sa panawagan ng ating mahal na Panginoon, ibuhos sa iyo ng Diyos ang libo-libo, sari-sari, lahat ng uri ng pagpapala ibigay sa iyo. Nagbigay ka sa mahal na Panginoon ng isang L300 van, palitan ng Diyos 10 Montero, 10 Fortuner, mga minamahal. Ganyan ang Diyos. Diba? Totoo yan. Alam niyo mga minamahal, yung mga naririnig natin sa pulpito, challenge to. Minsan nakakatakot sundin. Mga minamahal. Pero alam niyo, pagtagumpayan niyo yung alinlangan niyo, takot niyo, pakikita sa inyo ng Diyos, totoo ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala kang L300 van? Meron kang lupain, i-donate mo sa banal na gawain, mga minamahal. Paggamit mo. Maraming church ngayon ng mga nangangailangan, mga minamahal. Hindi ko kayo inuutusan, mga minamahal, according to your faith, according sa inyong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Wala namang pinahiya ang Diyos. Lahat pinalitan ng Diyos. Higit pa, mga minamahal. Basahin natin, Malakayas chapter 3, verse 10. Pakibasa po. Dito po sa aklat ng Malakiyas, Kapitulo 3, may talatang 10. Dalhin ninyo ang buong ikasapung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at iuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Ito yung tinatawag na financial sacrificial offering. Alam niyo po, hindi po kasi madali para sa tao ang ibigay yung pera mo sa iba. Hindi yan madali, lalo na't pinaghirapan mo, lalo na't ang trabaho mo, yung talagang parang sinasabing kayod kalabaw, na talagang pisikalan, na talagang nakakaramdam ka ng sobrang pagod. Tapos, pagkatapos ng sahuran, mababawasan. Napakahirap. Napakahirap sa tao yan, mga minamahal. Kaya nga kung ating pag-aaralan, yung ating inihahandog sa ating mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal ko, hindi tinignan ng Diyos yung halaga eh. Hindi tinignan ng Diyos halaga kahit nagbigay ka sa mahal na Panginoon ng 100 pesos, pero galing sa puso mo at ayon sa pamantayan, mabangong samyo yan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Lalo na't alam na mahal na Panginoon na pinaghirapan mo, mga minamahal. Pero nalulugod din naman ang ating mahal na Panginoon na yung iba, hinihigitan yung kanilang tithes and love offering sobra-sobra para makatulong sa banal na gawain, mga minamahal.
nalugod ang ating dakilang Diyos. Kaya nga mga minamahal, mabango samyo sa banal na harapan natin, mahal na Panginoon, kapag ibinibigay natin yung ating ikasambut bagit handog ng may katapatan, mga minamahal, at may kagalakan. Alam na mahal na Panginoon yan, sa loob ng isang buwan, pinaghirapan mo yan. Pinagpuyatan mo. Minsan, sigawan ka pa ng manager mo, pagalitan ka pa ng amo mo, may makukulit pa ng mga customer, mga kliyente, na-stress ka. Tapos pagdating ng sahod, babawasan mo ng iyong ikabut handog para sa mahal na Panginoon. Galak na galak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? May kalakip na sakripisyo. Everybody say amen. Kahit magkano lang ang sahod mo, mga minamahal, basta ibinibigay mo yung para sa mahal na Panginoon ayon sa pamantayan, ayon sa itinuro ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa Biblia, tinuro ng propeta ng Diyos. Isang tiyak na bagay, nakaabot yan sa kalangitan, nilingap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano mangyari? Totoo yung nangyari kay King David. Tinanggal ng salot, tinanggal naman Panginoon yung salot. Kasi si King David, pwede siya makalibre. Mga minamahal, malaking halaga yun kung sa panahon natin yung nagastos ni King David. Pero ang sabi ni King David, hindi ako mag-aalay sa Diyos, hindi ako maghahandog sa Diyos ng mga bagay na susunugin na hindi ko naramdaman na walang halaga sa akin. Everybody say amen. Kaya nga, dito sa ating palalagawain, kapag nagpuri tayo sa mahal na Panginoon, talagang pag-uwi natin ng bahay, pagod yung ating physical. Basang-basa yung ating damit, basang-basa yung ating panyo ng ating mga luha. Bakit? Yung pagpupuring may sakripisyo sa harapan ng ating dakilang Diyos. Itinuro sa atin ng mga pastor, mga minamahal. Kaya nga mga minamahal, talugod ang ating mahal na Panginoon. Sa ating pong banal na gawain dito, lumakip ang mga samot-saring himala. Alam niyo sa ibang sekta, hindi naman tayo nanira, mga minamahal. Lagnat, hindi mapagaling. Sakit ng ngipin, hindi mapagaling. Wala kasing sakripisyo. Kaya nga tayo pinagpala, mga minamahal. Bagamat mahirap, tinitiis natin, makasunod naman sa banal kalooban ng Diyos. Ang sukli na mahal na Panginoon, kagalingan ng karamdaman, kapayapaan sa puso't kaisipan, proteksyon 24 oras, higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Pakibasa po ating last verse, matapos na po tayo mga minamahal. Last verse na po tayo. Deuteronomy chapter 6 verse 5. Dito po sa Deuteronomy Kabanata 6 sa talatang 5. At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Amen. God bless you po sa pagkabasa. Ano yung sumunod na sacrifice? Yung pinaka-importante, yung ating buhay sa harapan ng ating mahal na Panginoon na atin nang ibinigay sa Kanya. Mula nung tayo'y naglingkod sa ating mahal na Panginoon, isinuko na po natin ang ating buhay. Miski itong ating physical body, pag-aari na ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya nga, katulad ngayon, mga minamahal, kailangan natin ng mga volunteers. Mga minamahal, hindi mo na aariing sa iyo yung physical body mo. Naku, ayoko mag-volunteer. Mapapagod ako. Naku, ayoko mag-volunteer. Mabigat ang mga bubuhatin ko. Hindi. Dahil nga, hindi mo inaangking sa iyo na yung buhay mo na ayaw mo magkasala sa mahal na Panginoon. Ngayon, tutugon ka sa panawagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan natin mga volunteers, mga minamahal. Hindi kaya lahat ng mga manggagawa ang mga gampaning ito. Kailangan natin ng mga kasama at kabalikat para magtagumpay ang ating krusadang ito, mga minamahal. Para maraming kaluluwa ang madala sa banal na paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, yung iba, nag-ayuno, bagamat yung iba may edad na, pinipilit pa rin mag-ayuno. Yung iba hindi sanay mag-ayuno, pero nag-ayuno, alang-alang sa pag-ibig mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ay isang handog ng sakripisyo. Tinitiis mo yung gutom kahit hindi ka sanay mag-ayuno. Alang-alang sa ating malbang. Kasi gusto mo maghandog sa Diyos ng handog ng mabangong samyo sa kanyang pananaharapan. Mga minamahal, ayaw ng Diyos na siya'y handugan ng mga handog na hindi katanggap-tanggap sa kanyang pananaharapan. Kaya yung mga ginagawa natin ngayon, yung ating pagpapagal, yung ating pagpapabad sa pagpupuri sa mahal na Panginoon, kahit puyat na puyat ka, gigising ka maaga para magpuri, manalangin sa mahal na Panginoon, kahit mahina ang iyong katawan, nag-aayuno ka para sa mga kaluluwa, madala sa banal na paanan ng Diyos, nalulugod sa iyo ang mahal na Panginoon. Ang nangyari kay David, tinanggal ng Diyos yung salot, pinalitan ng pagpapala. Ganon din ang mangyari sa ating buhay. Lahat ng hadlang sa mga panalangin mo, ang mga karamdaman mo, pawiin ng Diyos. Lahat ng mga umuusik sa iyo, ipahiya ng Diyos. Itaas ka ng Diyos sa kumpanya mo. Pagpalain ka ng Diyos sa lahat ng uri ng mga pagpapala. Yung mga negosyo mo, pagpapalain lalo ng ating mahal na Panginoon.
kapag tumugon ka sa panawagan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, kapag walang sakripisyo, walang mga karamdamang gagaling sa ating mga kababayan, kailangan natin ng sakripisyo sa harapan ng Diyos upang gumaling yung mga karamdaman ng mga kababayan natin. Mahabag tayo sa kanila. Yung mga kababayan nating wasak ang tahanan, mga minamahal, sa pamamagitan ng ating sama-sama mga pananalangin, pagpupuri, pag-aayuno, unat nalangin natin mga pastor, sila ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, nung bata pa ako, ng mga nakaraang crusade, sounding pa lamang, dumagaling na po, mga minamahal, yung may mga karamdaman. Bakit? Grabing sakripisyo, grabing ayuno, grabing pagluhod, grabing pagpupuri. Yung mga kapatiran, nag-volunteer, umabsent sa trabaho, makatulong lang sa banal na krusada ng ating mahal na Panginoon. Maraming karamdaman na pinagaling. Mga pilay nakalakad, mga bulag nakakita, diabetes, cancer, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Saksi ako, mga minamahal, bata pa lang ako, yung isang bisita, naka-wheelchair. Hindi makalakad, hindi talaga kahit 2 inches, hindi makatayo ng ganon. Mga minamahal, after mass healing, pinagaling, pinalakad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isang matanda, mga minamahal, bulag for so many years, after mass healing, nakakita sa makapangyarihang pangalan ng ating dakilang Diyos. Masarap muling makasaksi niyan, mga minamahal. Gusto niyo po ba muling makasaksi ng mga himala ng mahal na Panginoon? Magsakripisyo tayo ang lahat sa harapan ng mahal na Panginoon. Maghandog ka sa Diyos ng handog ng sakripisyo. Mabangong samyo sa kanyang banal harapan. Habang tayo umaawit, mga minamahal, kailangan magkaisa tayo sa panalangin sa ating nalalapit na krusada, mga minamahal. Gamitin mo lahat ng mayroon ka. Lakas mo, talento mo, panahon mo, resources mo, ipagkaloob mo sa mahal na Panginoon. Hallelujah! Upang maging katanggap-tanggap sa kanyang panalaharapan, maging mabangong samyo. Hallelujah! I cannot come before Jesus. my righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope His please. For He wants me to give a heart that's truly His, Hallelujah! an offering of highest praise, a servant whom the Lord can use. I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before you nothing less than my very best. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my price. I will not offer anything that costs me nothing. Serving is my goal. How could I withhold whatever's mine is given me? It's not my own, it's His alone. Whatever He requires, that is my desire. Jesus! Hallelujah! Whatever He may need from me, I'll pay the cost, gain or loss. I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before you nothing less than my very
ay malulungkot. Pagkat ang nais niya, ang buhay ko'y kanya. Taos pusong ialay upang ako'y gamitin niya. Ihandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa akin. Ang natatanging alay Praise Lord! Jesus! at kung ito'y gamitin mo, sa'yo'y tanging lahat ko. Ihandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa akin. Ihandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa akin. Ang natatanging alay ay ang buhay ko. At kung ito'y gamitin mo, sa'yo'y tanging lahat ko. Ihandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa akin. Hallelujah. Ang maglingkod sa'yo, itin ang puso ko. Ang buhay ko ay hawak mo, O Diyos, ito'y galing sa'yo. Ano man ang nais mo, ito'y susundin ko. Kahit ano ang ibig mo, magaling man handa ako. Ihandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa akin. Ang natatanging alay ay ang buhay ko. At kung ito'y gamitin mo, sa'yo'y tanging lahat ko. Ihandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa akin. Ihandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa akin. Ang natatanging alay ay ang buhay ko. At kung ito'y gamitin mo, sa'yo'y tanging lahat ko. Ihandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa akin. Ihandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa akin. Ang natatanging alay ang buhay ko. At kung ito'y gamitin mo, sa'yo'y tanging lahat ko. Ihandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa akin. Hallelujah! Hallelujah! Nakikita ng Diyos ang ating mga puso, mga minamahal.
Alam ng Diyos ang ating mga puso. Mahal na Panginoon, gamitin mo ako para sa iyong banal na krusada. Mahal na Panginoon, gusto ko maging kabahagi ako sa makapagligtas ng maraming kaluluwa. Gamitin mo ang aking resources. Gamitin mo ang lahat sa akin, mahal na Panginoon. Ang lahat sa akin ay sa iyo, mahal na Panginoon. Hindi ko inaari ang buhay kong ito. Ito ay sa iyo, mahal na Panginoon. Wala ka mang gintot pilak. Wala ka mang pera sa bangko. Subalit mayroon kang puso na handang ibigay sa mahal na Panginoon. Yan ay mabangos sa Diyos, sa harapan ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, hindi lamang material ang pwede nating ibigay sa mahal na Panginoon. Sa ating krusada, pwede mong ibigay sa Diyos ang iyong panahon, ang iyong talento, ang iyong lakas. Ipagamit mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung tinitingnan na mahal na Panginoon, yung ating willing heart, mga minamahal, yung kusang loob ng ating mga puso, kung gaano mo ba iniibig ang Diyos. Ito yung chance mo para mabigyan ng sukli ang kabutihan ng Diyos. Ngayon tayo lubos na kailangan ng mahal na Panginoon. Dahil gusto ng Diyos, maraming kaluluwa ang madala sa kanyang pananampanan. Ngayon, nananawagan ng Diyos sa atin, mga minamahal. Ngayon na ngayon tayo kailangan ng mahal na Panginoon. Alalahanin mo ng mga oras na nangangailangan ka na walang tumulong sa iyo. Kahit sa ka nagpunta, walang tumulong sa iyo. Sa bahay ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Alalahanin mo ang ginawa ng Diyos sa iyo. Ngayon ang Diyos ang tumatawag sa atin. Huwag kang maghandog sa mahal na Panginoon, ang handog na walang sakripisyo. Magbigay ka sa mahal na Panginoon, yung masasaktan ka. Yung mararamdaman mo talaga. Yung mababawasan ka talaga. Siyang tiyak na bagay. Ibabalik yan sa iyo ng Diyos. Hindi lang doble, triple pa. Hallelujah! Ibaramdam mo ngayon sa mahal na Panginoon ang iyong pag-ibig. Lagi natin sinasabi, mahal na Panginoon, iniibig kita. Ngayon, patunayan natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Material lang yan, mga minamahal. Lahat na nakalaan sa atin doon sa langit, hindi matumbasan ang ating ibigay dito sa lupa. Sa ating mahal na Panginoon, material lang yan! Hallelujah! Kung gusto mong tungkulin ng Diyos yung panalangin mo, God has a demand something from you. Tandaan niyo yan. Bago tugunin ng Diyos sa mga panalangin natin, maihingiin muna sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang prinsipyo ng Diyos. Yan ang prinsipyo ng Biblia. Kaya kapag may hinihingi sa iyo ang Diyos, tumalima ka. Yung panalangin mo, ipagkakaloob yan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kahit ano pa yan, karamdaman mo paghilingin niya ng Diyos. Mga loved ones mo, hindi pa nakakilala, dalhin sila ng Diyos sa malalagawain. Yung trabaho mo, pagpalain ka lalo ng mahal na Panginoon. Yung negosyo mo, paramihin lalo yan ng mahal na Panginoon. Tumalima ka lang. Sa ating mahal na Panginoon, tayo tumalangin, mga minamahal. Sa ating dakilang Diyos, purihin ka, mahal na Panginoon. Tunay, mahal na Panginoon, na wala po kami maibabayad sa iyo. Wala kami maisusukli, mahal na Panginoon. Kundi itong aming buhay, iaalay sa iyo sa pagsunod sa iba ng kalooban. Iya, mahal na Panginoon, alam mo ang aming puso. Ang lahat ng sa amin ay sa iyo, mahal na Panginoon. Miski ang aming buhay, di namin inaring sa amin, ito ay sa iyo. Gamitin mo kami! Hallelujah.
Kabagan mong yung mga anak, Mahal na Panginoon. Pagpulain mo sila, silang mga nangako sa iyo sa mga oras na ito. Silang mga nakipag-ugnayan sa kanilang mga puso at kaisipan, nangakong tatalima sa iyo. Ngayon pa lamang, tinanggap na nila ang pagpapala nagmula sa iyo. Hallelujah. Ganyan ang Mahal na Panginoon, mga minamahal. Nangako ka pa lamang sa iyong puso at isip. Sinuklian ka na agad ng ating Mahal na Panginoon. Kaya, Mahal na Panginoon, panghawakan mo kami sa iyong paglilingkod, pagtibay mo yung pananampalataya. Lahat, Mahal na Panginoon, mga matapat mong anak, Mahal na Panginoon, nagsusumikap, masunod ang ibang kalooban, pagpalain mo sila. Sa lahat ng uri ng pagpapala, higit sa pagpapalang spiritual, panghawakan mo kami. Lahat kami hanggang sa muli mong pagbabalik, maging malabit, Pastor Wiswad Almeda. Patuloy bigyan ng mahabang buhay, kalakasan, kalusugan nagmula sa iyo. Pusi patuloy namin makapiling, maipanalangin pa lahat ng mga banal gawain sa buong mundo, sa punang beloved children. Lahat kami, Mahal na Panginoon, nawa kami datan mong lahat, buhay, sasalubong sa salapap, hanggang sa muli mong pagbabalik sa mga pangalan ni Jesus, in the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Mga minamahal, malinaw na tinanggap naman ng Panginoon ating mga handog sa Kanya sa mga oras na ito. Mga minamahal, naging mabangong samyo ang ating pagpupuri sa Kanyang harapan, kaya hindi ipagkait ng Diyos ang katugunan sa ating mga pangangailangan. Lahat na may karamdaman, ipato isang kamay sa ulo at isang kamay sa parte ng katawan na tayo may karamdaman. Isipin natin mga pastor ang naglayan sa atin. Pagkatapos palayasin mga karamdaman, itaas ang dalawang kamay, palayasin ang mga problema at pagsubok, mga kahinaan, mga hadlang sa mga panalangin natin. Sabay-sabay po tayo, mga minamahal, na kinapapagpalang Ama Diyos, ng mga pinsalat ang pinakamamahal na Preso Kristo. Sa ulit na langin namin na mahal, ang ginagawa naman na Pastor Wiswad Almeda, sama-sama namin sinasuway lahat ng gawa ng kaaway, uri ng karamdaman, sa episcopal pangagawa ng Boss Sipong, trangkaso, lagnat, dengue, diabetes, cancer, leukemia, is out in the name of Jesus. Lumayas ka sa mga pangalan ng Jesus, demons of psoriasis, leprosy, skin allergy, lahat ng uri ng sakit sa balat, cast out in Jesus' name. Demonyo ng virus, mga lagnat na pabalik-balik, is out, trangkaso, lumayas ka sa pangalan, bill in Jesus' name. Demonyo ng mga problema, pagsubok, pag-alinlangan, hadlang sa mga panalangin, cast out in the name of Jesus. Problem be solved in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Bilang tanda, mga minamahal, na tayo po'y tinigunan at manipan ni Jesus sa ating mga panalangin. Sabay-sabay tayo sumigaw ng malakas. Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating nakilang Diyos. Lahat ng kapurihan, pagluwalhati, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Praise the Lord, mga minamahal. Bago po tayo dumako sa ating closing prayer, makaupo muna po tayo panandalian, mga minamahal. Meron po tayong announcement and updates sa pong nalalapit na krusada, mga minamahal. Praise God. Wala muna po tayong special offering ngayon. Amen. Pinagpala po tayo, mga minamahal, dahil may mga ginamit na po ang mahal na Panginoon para sa ating krusada, mga minamahal. Palakpakan natin ang kilang Diyos. Sila pong mga hindi po ang puso ng mahal na Panginoon. Hindi na natin banggitin ang kanilang mga pangalan. Pagpalain po kayo lubos ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo ang ating Diyos, kung tayo nagtapat sa Kanya, mas higit na tapat ang ating mahal na Panginoon. Napakasarap sa pakiramdam, mga minamahal. Yung pa lamang magbigay ka ng iyong tithes and love offering, sinunod mo na may katapatan. Grabe ng kagalakan. How much more pa nagbigay ka pa ng sacrificial giving? Ewan ko lang, mga minamahal, baka hindi ka makatulog sa sobrang kagalakan sa iyong puso. Kaya God bless you po sa inyo, mga minamahal. Pero mga minamahal, dahil talagang marami tayong pangangailangan, medyo kulang pa rin, mga minamahal. Malaking tulong na po, mga minamahal, nakabawas na sa ating mga gastusin, pero kulang pa din po, mga minamahal ko. Ibig sabihin, patuloy na nananawagan ang ating mahal na Panginoon sa atin. Kaya nga sa mga nahipo ang puso dyan, mga minamahal, sa mga umiibig sa mananagawain, umiibig sa mga kaluluwa, lumapit lamang po tayo sa ating sisters information para ilista yung ating mga ibinigay para sa banal na krusada kung nais po natin magkaloob, mga minamahal. At nagawa na rin po yung ating mga streamers, mga minamahal. Anytime po, ikakabit na po yan. Yung ating mga streamers, yung ating mga ilalagay sa mga kalsada para mabasa po ng mga taong bumabiyahe, mga taong naglalakad, mga minamahal. So, ibig sabihin, kailangan po natin ng volunteers. Everybody say amen! So, mga minamahal, sa lahat ng nais mag-volunteers, I believe sa mga magkakabit ng streamers, kailangan lalaki ang magkakabit nito dahil
aakyat ito sa mataas na mataas na lugar, kung sa bubong, sa poste, kaya kailangan lalaki. Anong magawa ng mga sisters na magbo-volunteer? Pwede kayong magluto ng breaking, mga minamahal. Pwede kayong magdala ng pwedeng ipakain natin. Sabi sa Biblia, isang basong tubig na bigay mo sa manggagawa, ibalik sa iyo ng Diyos, mga minamahal, nang higit pa doon at nalugod ang mahal na Panginoon dahil ginawa mo yon sa ating mahal na Panginoon. So kung may mga magbo-volunteers po ng mga sisters, marami po kayong pwedeng maitulong, magawa. Pwede kayong mag-ayos ng mga kortina doon sa Star Arena, doon sa atin sa venue. Pwede kayong mga minamahal, yung mga hahayo po pala, mga minamahal. Kailangan na nating humayo po, mga minamahal. Once na yung leaflets po natin na print na, mga minamahal, nagawa na actually. Bayad na po tayo, fully paid na. Kailangan iniintay na lang natin dahil marami po, mga minamahal, 30,000, mga minamahal, o 20,000, mga minamahal. Correct me if I'm wrong. Basta, naglalaro doon, 20 or 30,000 leaflets, mga minamahal, hindi ganoon isang araw ma-print lang yon, mga minamahal. So, once na na-print yun, kailangan na po natin humayo, mga minamahal. So, ano yung sikreto para marami tayong maimbita sa krusada bago tayo humayo? Pag-fasting po tayo, mga minamahal. Everybody say amen! Marami mga minamahal, kung hindi nyo kaya ng straight 2 meals, ang mahalaga sa Diyos, yung willing heart mo sa ating mahal na Panginoon. Pero yung mga may gampanin, mga minamahal, may mga tungkulin, kailangan at least 10 days mabuo natin, 3 days fasting na straight, kahit putol-putol na iba, kailangan makaubuo po tayo ng 10 araw. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung ating mga permit, mga minamahal, dadaanan natin San Rafael, sa ating motorcade, Pulilan, Baliwag Bayan, Bustos, ano pa ba yung mga Giginto, mga minamahal, lahat yan pinuntahan po namin yung munisipyo para humingi tayo ng permit at pinagkalooban po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nahipo ang puso ng mga mayors, mga minamahal, so pwede tayong mag-motorcade, pwede tayong magkabit ng mga streamers, mga minamahal. Praise God. Ano pa ba? So, yun lang mga minamahal sa ngayon, ang ating mga announcements. So, papalapit ang krusada. Ibig sabihin, gigil na gigil ang demonyo. Gigil na gigil ang diablo. Kaya kinakailangan magbantay po tayo, mga minamahal, sa pamamagitan ng pananalangin at pagpupuri palagi sa ating mahal na Panginoon. Bakapan natin ang ating krusada, mga minamahal. Kung wala na pong karagdagang mga announcement, ang ating pong pananagawain, mga minamahal, sa ngayon, wala pang pagbabago, pero meron pong I think next week, meron po mga adjustments sa ating midweek service or ating overnight service. Mag-update naman po kami, mga minamahal. Praise God. So, sa ngayon, ating overnight ay sa Biyernes, mga minamahal, alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. At ang ating general service, Linggo, mga minamahal, alas 9 hanggang alas 3 ng hapon. I believe lahat hanggang matapos ang crusade, sama-sama po muna yata tayo dito, mga minamahal. Sa San Ildefonso, yung Bible study o yung gawain kahapon, last muna yon. Lahat tayo, sama-sama muna dito sa ating outreach sa Baliwag upang lahat tayo, one accord, one prayer para sa ating banal na krusada. Kaya kung wala na pong karagdagan, mga minamahal, praise God, tayo po'y dumako na sa ating panalangin, sa ating pagtatapos. Ating beloved Orlando Magaling, ipanalangin ang ating tagumpay ng banal na gawain. Amen. Ipagpasalamat sa mahal na Panginoon. Amen. Praise God. God bless po, beloved preacher Mark Noel. Mga minamahal, tayo magkahit sa manalangin para sa ating pansamantalang pagtatapos. O Diyos, amang banal sa kataas-taasan Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal Panginoong Jesus, sa pangunat panalangin po ng aming beloved honorable pastor, Will T. Starmeda, minsan pa mga Panginoon, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa matagumpay na ipinagkaloob mo po sa aming Wednesday midweek service. Maraming salamat po sa paglangis mo sa aming banal na gawain mula po pasimula hanggang sa huling bahagi. Maraming salamat din po mga Panginoon sa pagkilos ng iyong napakatamis banal na presensya sa aming kalagitnaan at higit sa lahat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aming napakinggan sa aming beloved mangaral ngayong hapong ito. Mahal Panginoon Jesus, dalangin po namin na ang bawat isa ay ligtas mo po hanggang kami makauwi sa kanila ng tahanan ng ligtas at maluwalhati. Pagpalaan mo po kami. Ito po ang samot na lang namin sa matamis at makapangyang pangalan Jesus. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved brethren. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more. Magkamayan po tayo, mga minamahal.